account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tapos dyan sa kabila, merong kapitulo 4. May Tagalog tayo dyan sa kabila, no? Kabilaan lang yan. Basahin na. Sa may mga Tagalog, basahin natin sa Tagalog, no? 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and verse 2. Okay, Tagalog, ready? Go! Hayaan na ang isang tao ay gayon ang ibilang sa amin, gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga misteryo ng Diyos. Bukod dito, ito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang isang tao ay masumpungang tapat. Amen? So, ano tawag sa atin? Stewards. Sa Tagalog ay katiwala. Okay, tayo po ay manalangin. Panalangin ng pasasalamat sa Diyos na nakaabot tayo sa pangalawang linggo ng November. Okay, salamat sa protection ng ating Panginoon. Iniling ko po ng bawat isa ay yumuko at manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ulit sa araw, sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na kami ay magising pa sa umagang ito at muli makadalo sa inyong bahay-sambahan at muling sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, dalangin po namin ang Diyos, Banal na Espiritu po ang mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad po sa lahat na aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong harapan. Inihiling ko po na ang bawat isa ay patuloy na matuto ng inyong pong banal na kasulatan. Salamat po na marami. Ingatan niyo rin po ang bawat isa na papunta pa lamang sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, so muli, Happy Lord's Day. Happy Lord's Day sa ating lahat. Okay, so ang ating lesson ay continuous pa rin. Ito ay patungkol sa stewardship. Okay, so ano yung unang napag-aralan natin sa stewardship? Una, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Una, ano yun? Ng buhay. So, stewardship of life. So, alam nyo na yan, lahat tayo ay may buhay. Kaya dapat ang ating buhay ay huwag itong sayangin. Bagkus ito ay alagaan, mahalin, at higit sa lahat, ibigay sa Diyos. Amen? Ipagamit sa Diyos. And then, pangalawa is stewardship of body. Hindi lang tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng buhay, pati ng katawan. Amen? So, ang katawan natin, naunawaan po natin, na ito ay templo ng Diyos. Okay? At templo ng Diyos, at sabi ng Biblia, yung banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Amen? Kaya nga nung simula, nung tumanggap ka sa Panginoon nung tumanggap tayo sa Panginoon, meron na tayong banal na Espiritu sa ating mga puso. Kaya sabi ng Biblia, huwag nating hayaan na ang banal na Espiritu sa ating puso ay mapighati or malungkot. Pastor, kailan ba nalulungkot ang banal na Espiritu? Pag tayo ay nagkakasala. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pansin nyo, pag tayo nagkakasala, kinakabahan tayo. Di ba napansin nyo yan? Pag gumagawa tayo ng kasalanan, kinakabahan tayo, nakukonsensya tayo, at laging nire-remind sa atin na kasalanan yan, dapat humingi ka ng tawad sa Diyos. Yan ang lagi nagpapaalala sa atin. So, ibig sabihin, yan ang trabaho po ng banal na Espiritu. Amen? Na turuan tayo, paalalahanan tayo, pag nakita ng Diyos o ng banal na Espiritu na mali tayo, ikokorek tayo ng banal na Espiritu. Yan, nararamdaman natin yan. Pag tayo ay nagkakasala, nalulungkot tayo, kinakabahan tayo. Okay? At ang katawan natin, ito rin ay, sabi ko nga sa iyo, templo ng Diyos at ito ay banal. Kaya sabi ng Biblia, dapat natin itong ingatan. Amen? So yung katawan natin, ingatan natin. Kung ano yung pumapasok sa ating katawan, dapat ito ay mabuti. Amen? At sabi ng Diyos, huwag natin sisirain yung ating katawan. So alam na natin yung mga bagay na pwedeng sumira ng ating katawan. Pero ang paalala ng Biblia,
yung ating katawan ay hindi tayo ang nagmamay-ari nito. Amen? Sabi ng Biblia, ang nagmamay-ari ng ating katawan ay ang Diyos. So, ipinagkatiwala lamang sa atin yung ating katawan. Kaya mamaya, pag uwi nyo ng bahay, pag tumingin ka sa salamin, sabihin mo, o ikaw, sabihin mo sa salamin, sa sarili mo ba, ikaw, pinagkatiwala ka sa akin ng Diyos. Kaya dapat ingatan kita. Amen? Ingatan natin yung ating katawan. Banal ito. Okay? Kaya ganun din sa mga girls. Sa mga girls, ingatan nyo yung katawan nyo. Kaya nga, lagi natin itinuturo dito sa church na dapat ang pananamit natin ay maayos. Takpan yung dapat takpan sapagkat ang katawan natin ay banal. Amen? At ganun din sa mga boys. Pag sa ating pananamit, maayos, the best, at dapat takpan din ang dapat takpan. So, ang kasuotan natin, ito ay dapat maayos, malinis, at higit sa lahat, merong kabanalan. So, tinuruan tayo ng Diyos din sa pagdating sa pananamit. Kaya nga, pag tayo nanamit, di ba? Kailangan pagpunta sa church, the best ng ating pananamit. Kasi, pagbibigay ito ng papuri sa ating Diyos. Amen? Bibigay ito. And then, hindi lang tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng katawan. Ano pa? Not only the life, body, but also talent. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo ay may mga talento, ipagamit natin yan sa Diyos. Amen? So kung anong talent meron ka, ibig sabihin, yan yung talent na ipinahiram sa iyo ng Diyos. Kumbaga, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya pag nakita mo, uy, marunong pala akong kumanta. Diba? Kaya yung iba, ang kaisipan ng iba, na-discover ng may talent sila sa pagkanta. Ang isip agad, mag-audition ako. Diba? Para sumikat ako. Para makilala ako ng buong mundo. At para kumita ako ng malaking pera. Diba ganun yung ibang nagkakaroon ng magagandang talento? Ganun ang kaisipan nila. Pero, tayo pong mga Kristiyano, pag nalaman na natin yung ating mga talento, dapat ang isip natin, uy, itong talento ko, magandang ipagamit ko ito sa Diyos. Amen? Kung ikaw ay kumakanta, pwede mong ipagamit yung talento mo sa pagkanta sa Panginoon. Pastor, paano? Sa pamamagitan ng pag-awit, pagbibigay ng handog sa Diyos, ng awit sa Diyos. Kaya meron tayo ditong song offering. Ibig sabihin, yung talent sa pagkanta na meron ka, na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ay ipinapagamit mo sa Diyos. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng song offering or group singing. Kaya kung gusto nyo maghandog ng awit sa Panginoon, approach nyo lang ako, sabihan nyo lang ako, chat nyo lang ako, para magkaroon tayo ng schedule sa practice. Amen? Kasi yan ang mahalaga. Kung ikaw naman ay may talent sa pagluluto, nagagamit din yan, di ba? Lalo na nung nag-anniversary, meron tayong mga okasyon, and then talent sa pagkukumpuni, sa electricity, saan man yan, lahat. Kung anong talent meron ka, ipagamit mo sa Diyos. Kaya nga alam nyo, ang maganda dito sa church, kapag pinagsama-sama yung mga talento natin, di ba malaki ang nagagawa? Amen? Ako, lahat tayo may kanya-kanyang talento. Ako, maaring meron akong talent na hindi nyo kayang gawin. Or meron din naman kayong talento na hindi ko rin kayang gawin. Tama ba? Magkakaiba tayo ng talento. Meron din naman talent sa music. So, dahil magkakaiba tayo ng talento, ang mas maganda dyan, pagsama-samahin natin yung talento natin. Amen? Kasi tayo ay church, we are one body in Christ, so tayo ay sama-sama. At sabi ko sa inyo lagi, pag pinagsama-sama yung talento, malaki ang magagawa niyan. Amen? Ganun yan. Ganun talent meron ka. Pag na-discoverin mo na, sabihin mo, Lord, ipapagamit ko sa inyo. Pag-awit, o song leading, lahat. Anong talent meron ka, pagamit mo yan sa Diyos. And then, hindi lang talent, ano pa? Yung time. Amen? Yung oras. Alam nyo ba ang oras? Ipinagkatiwala din yan sa atin ng Diyos. Kaya ang oras, mahalaga po yan. Amen? Kaya dapat pahalagaan natin ang oras. Kung paano ka nagpapahalaga ng oras sa pag-aaral mo,
dapat ganun din po ang pagpapahalaga mo sa oras ng paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Amen? Amen. Diba? Kung sa school, mahalaga yung oras natin, ayaw natin nang nalilate, gusto natin on time, diba? Ganun din sa mga online class eh. Tama? Gusto natin hanggat maaari. Hindi pa nag-uumpisa yung klase, nakabukas na agad yung ating wifi. Naka-online na tayo agad. Para pag biglang nag-pop up na, uy, mag-start na pala ang klase, then, pasok ka kaagad. Tama? Kasi, doon mo naunawaan na mahalaga yung oras. At hanggat maaari sa school, di ba, ayaw natin nang nalilate tayo, di ba? Kaya pag nagising ka ng anong oras na, gumawin ka na yan. Tama? Ligo ka na. Minsan nga, wala pang ligo eh, di ba? Bihis agad, tas kain, baon, takbo sa school. Tapos, lalo na pag na-late ka, di ba? Pag na-late ka, pagpasok sa gate, pansin mo na, uy, wala nang gaanong estudyante. Ikaw na lang naglalakad, no? Sa hallway. Tapos, minsan nakikita ko pa ng mga estudyante sa labas. Tapos, nagpugumawag ka niya. Tapos, pagdating sa classroom, makita ka ng lahat ng mata sa'yo, titingin, di ba? Kasi late. So, ayaw natin ng mali. Tama po ba? Ganun kahalaga yung time natin sa school. At ganun din lagi tayong nire-remind ng teacher natin, tama, na class, be on time sa ating lesson, sa ating class. Kung ang oras natin sa pagpasok nyo sa school, anong oras na yan? Sa umaga? 7:30. So, 7:30. So, anong oras tayo nagigising? Anong oras kayo nagigising? Ha? 7:29? Di ba? So, yung iba nga, halos minsan 5 pa eh. Para talagang hindi malilate. Di ba? Tapos lagi tayong pinapaalalahanan ng teacher na huwag malate sa klase. Di ba pag pag napapansin ka ng teacher na laging late, nababawasan yung mo eh. Bumababa yung grade mo, di ba? Kasi may grade din ang always present and always on time sa klase. Pag nakikita ka ng teacher, kaya tataas dyan, mahahatak din yung grade mo dyan eh. Pag always present ka. No? Pero yung motto ng iba, di baling, pastor, di baling late, at least, present naman lagi. Mali, di ba? Mali, hindi pa rin maganda yun, tama? So, aanin mo yung late. Pag late kasi, hindi mo na uumpisahan ng maayos yung lesson. Tama? Gulat ka. Pumasok ka, late na. Hindi mo na naunawaan yung lesson. Lalo na sa math, di ba? Pag nag-lesson na yung teacher, paano nangyari? Di ba? Yung solution, di ba? Hindi mo na nasundan yung solution. Kasi sa umpisa pa lang ng klase, nagturo na yung teacher. Di ba? Mahalaga yung oras. Di ba? So kung sa school natin ay pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng oras at ito ay mahalaga, dapat po mas mahalaga ang oras sa church. Amen? Amen. Kung ang oras sa school, mahalaga kasi nandiyan ang teacher natin, naghihintay sa atin at hanggat maaari, on time lagi tayo. Kung ang school mataas, mas mataas po ang church. Amen? Kasi ang church, ang kumbaga sa school, ang pinaka-principal natin dito sa church ay ang Diyos. Amen? At ang teacher ay ang pastor. So kung sa school, mahalaga yung oras natin, ayaw natin malate, gusto natin on time, mas mahalaga sa church. Amen? Kasi sa church, dito tayo napapakain ng salita ng Diyos. Dito tayo lumalago sa espiritual. Kaya mas maraming natututunan yung always on time kaysa sa late. Kasi pag late, nakalahati na lang yung matututunan niya. Minsan hindi niya na maunawaan yung lesson. Pero pag always on time ka, lalo na sa church, mas mauunawaan mo ng maigi yung lesson natin. Di ba? Lalo na sa stewardship. Alam ko, marami na kayong natutunan sa stewardship. Amen? So yung time, hindi lang yung oras, pati kasali na doon yung panahon. Alam nyo, sabi ko sa inyo, ang panahon napakabilis lang. Kaya sabi ko sa inyo, lalo na sa ating mga kabataan, hanggat malakas ka pa, ngayon yung panahon mo na maglingkod ka sa Diyos. Amen? Amen. Ngayon yung panahon natin na maglingkod tayo sa Diyos.
sapagkat ito yung panahon na ikaw ay malakas pa. Sabi ko nga sa inyo, maraming tao sa mundong ito na gustong maglingkod sa Diyos, pero hindi na nila kaya. Bakit? Yung iba nakahiga na lang, may sakit na, bedridden na, hindi niya na kayang tumayo. At sinasabi niya, gusto kong maglingkod sa Diyos. Pero ang tanong, kung malakas pa siya, saan niya ginamit yung lakas niya? Naglingkod pa siya sa Diyos. Kaya huwag niyong hayaan na mahuli na ang lahat. Huwag niyong sabihin na tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon. Bata pa naman ako. Diba? Marami pa akong pupuntahan, marami pa akong gagawin sa buhay. No? Tsaka na ako maglilingkod sa Diyos. Pag umedad na ako ng 30, may mga ganun eh. Tsaka na ako maglilingkod sa Diyos kapag nagkaedad na ako ng 40. Ang tanong, aabot ka ba ng 40? Di ba? Tsaka na ako maglilingkod sa Diyos kapag naabot ko na yung pangarap ko. Tsaka na ako maglilingkod sa Diyos kapag naging 30 years old na ako. May mga ganung tao eh. Ang tanong, aabot ka ba ng 30 years old? Di ba? So, ibig sabihin, hanggat naririnig mo yung salita ng Diyos, hanggat nakakapunta ka sa church, malakas ka, nakakalakad ka, ngayon yung panahon mo na maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon ang panahon na maglingkod ka sa Panginoon. Wag na nating ipagpaliban, tsaka na. Diba? Tsaka na. Wag ganon. Amen? Amen. Because dapat ma-realize natin, ngayon yung kalakasan ko, lalo na sa ating mga kabataan, ngayon yung kalakasan natin na tayo ay maglingkod sa Diyos. Tama? Yung oras, panahon, at yung pangatlo doon, yung pagkakataon. Tama? Alam nyo, ang pagkakataon, bihira lang dumating yan. Tama? Kaya sabi ko sa inyo, kung may pagkakataon ka na mag-aral, mag-aral ka. Amen? Amen. Lalo na sa mga estudyante. Ito yung panahon nyo na meron kayong pagkakataon na mag-aral. Yung pagkakataon, minsan lang yan eh. Diba? Darating yung panahon na lilipas yung mga panahon nyo na mag-aaral kayo. Kaya, habang may opportunity, diba? Yung iba kasi, ganito ang kaisipan, ayoko na mag-aaral. Mayaman naman kami. Yung mga magulang ko, nagtatrabaho naman. Naibibigay naman yung pangangailangan namin. Tsaka na ako mag-aaral. No? Pero, lagi nyo tandaan na, yung ganong kaisipan, mali po yun. Kasi, ang mga magulang natin, hindi habang buhay nagtatrabaho yan. Tama? Darating yung panahon na sila ay manghihina din. At hihinto sa kanilang trabaho. Paano kung hindi ka nag-aral? Paano kung hindi ka nag-aral? Ano mangyari? Di wala, di ba? Kaya hanggat malakas pa yung mga magulang mo, nagtatrabaho sila para sa'yo, then, yung sukli na pwede mong maibalik sa kanila, yung sipagan mo sa pag-aaral. Amen? Amen. Kaya kung ang mga magulang nyo ay nagsisikap magtrabaho, dapat magsikap din kayong mag-aral. Kasi yan yung maisusukli nyo sa mga magulang nyo. Amen? Dapat sila naman ay nanghina na at huminto na sa trabaho. Palitan lang yan, ikaw naman ngayon, yung magtatrabaho para suportahan sila. Amen? Amen. Kasi sila yung ito yung panahon natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon na mag-aaral. Amen? Amen. Ay yung oras, panahon at pagkakataon. Napakahalaga niya. Kaya yung oras niya, dapat matutunan natin na always on time, lalo na dito sa church. Amen? Ang ganda, tignan nyo, ang ganda tignan, no? Na nag-start na tayo, nandito na kayo lahat. Diba? Ang ganda tignan. So doon ko nakita na talagang natututo kayo ng salita ng Diyos. Amen? Na dapat pala, pag-start ng service, dapat nandun na ako. Amen? Kasi nakakaya naman sa Panginoon kapag paghintayin natin siya, di ba? Hindi naman pwede yun. Basta pag oras na maglingkod sa Panginoon, dapat talagang oras talaga na maglilingkod tayo sa Panginoon. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, extend muna natin yung oras. Gawin namin, Panginoon, gawin natin alas 9. Ay, gawin natin alas 10 kasi wala pa yung mga miyembro. Kasi wala pang mga tao sa church. Hindi tama yon. Tama? Hindi natin pwedeng paghintayin ang Diyos.
Dapat tayo yung maghintay sa Diyos. Amen? Amen. Dapat nandito ka pa lang bago mag alas 9 para naghihintay ka na sa Diyos. At ang Diyos naghihintay na rin sa iyo. At exact 9, umpisa tayong maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Yan ang paglilingkod sa Diyos, yung oras, panahon, at pagkakataon. Kaya hanggat kaya mong pumunta sa church, punta ka. Kasi ito yung panahon mo. Amen? Ngayon, ano pa? Hindi lang time. Ano pa? Yung, body, ay yung life, yung body, yung talent, time, and then yung isa pa, yung bago, yung treasure. Diba? Alam nyo ba, pinagkatiwalaan din tayo ng Diyos ng kayamanan. Amen? Amen. Pinagkatiwalaan din tayo ng Diyos ng treasure. Ano ngayon, naalala nyo ba yung mga treasures? Naalala nyo ba yung mga treasures na pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday? Ano yung number 1 treasure? Our first treasure is our letter F. Family. Our first treasure is our family. Di ba? Pag sinabing treasure, ibig sabihin mahalaga. Tama? Basta pag pinapahalagan mo ang isang bagay, ang tawag dyan ay treasure. Amen? Ang treasure ay hindi po yan nakabase. So, tandaan nyo, ang treasure, hindi ito nakabase sa halaga. Tama? Hindi yung, treasure yan, bakit? Mamahalin yan. Ibig sabihin, halimbawa, kung mahal yan, mahal yung relo na yan. Magkano yan? Halimbawa, 10,000. So, matatawag mo na bang treasure yan? Hindi, tandaan nyo, ang treasure or ang kayamanan, hindi po yan nakabase sa halaga kung magkano. Amen? Masasabi mong treasure ang isang bagay kapag yan ay pinapahalagaan, iniingatan. Amen? Amen. Tandaan nyo, yung treasure na meron ka. Di ba? Pagdating sa bahay, may mga kanya-kanya kayong treasure. Ibig sabihin, may mga kanya-kanya kayong iniingatang bagay. Halimbawa, mayroon kang best friend. Tapos, binigyan ka niya ng bracelet. So, yung best friend mo, binigyan ka niya ng bracelet. So, pinapahalagan mo yun, tinetreasure mo yun, tama? Hanggat maaari, tinatago mo sa aparador, iniingatan mo, hanggat maaari na ayaw mong suotin tama? Kasi mahalaga sa'yo. So, ibig sabihin, tinetreasure mo yun. Hindi mo iniisip kung magkano yun, basta binigay ng best friend mo, tinetreasure mo, mahalaga para sa'yo yun, tama? So, ganun sa bahay natin. May kanya-kanya tayong pinapahalagan, may kanya-kanya tayong tinitreasure. Pero alam nyo ba yung mga treasure na yan? Hanggang dito lang sa lupa yan, tama? Yung mga treasure, mawawala din yan, nagamit. Pero, ang totoong treasure, yung ating pamilya. Amen? Amen. Kaya kung buhay pa yung papa nyo, kung buhay pa yung papa nyo, mama nyo, mahalin nyo sila. Bakit? Kasi treasure natin sila. Amen? Pag nag-utos ang magulang, sundin. Kasi mahal natin sila. Amen? Tinitreasure natin. Ibig sabihin, pinapahalagaan natin. Ingatan natin yung relasyon natin. Yung mga kapatid nyo, treasure nyo rin yan. Amen? Sino may mga kapatid dito? Ayan, may mga kapatid tayo. Kahit na minsan, nag-aaway kayo, di ba? Kahit na minsan, may hindi kayo pagkakasunduan, still, treasure nyo pa rin sila. Amen? Amen. Mahalaga pa rin sila. Kung ang kuya mo, nakakaaway mo, kuya mo pa rin yan. Kung ang kapatid mo, ang bunso mo, nakakaaway mo, minsan mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, tandaan nyo, kapatid mo pa rin yan. Amen? Amen. Mas pahalaga, ito tandaan nyo sa relasyon, mas pahalaga nyo yung relasyon nyo kaysa sa yung mga pagtatalo. Di ba? Alam nyo sa pamilya, dumarating naman talaga sa punto na nagtatalo. Tama? Wala naman, ito tandaan nyo, wala naman pong perpektong pamilya. Lahat ng pamilya, dumarating sa minsan hindi nagkakaunawaan, minsan nagtatalo, minsan nag-aaway. Natural yan sa pamilya. Amen?
Natural yan sa pamilya. Pero, tandaan nyo, ang pamilya natin, mahalaga ang relasyon dyan. Amen? Amen. Napakahalaga ng relasyon. Kaya, kung magtalo man kayo, sikapin nyo na magkaayos din kayo. Tama? Sabi nga ng Biblia ito sabi ng Biblia, ang nakalagay yun sa Proverbs, na pag ikaw nagalit, huwag mong hayaan na lulubog na lang ang araw, galit ka pa rin. Yun ang sabi ng Biblia. Ibig sabihin, pag ikaw ay galit, huwag mong hayaan na hanggang bukas, galit ka pa rin. Yan ang turo ng Biblia. No? Kaya halimbawa, ganito, nagkaaway kayo, diba, nagkagalit kayo, may hindi kayo pagkakaunawaan, dapat sikapin nyo na maayos. Amen? Pastor, paano ba maayos? Simple lang. Mag-usap kayo. Tapos, maging malumanay. Di ba? Hindi yung ma-pride ka, ma-pride din ang isa. Away talaga yan. Tama? Ano ba, ma-pride ka? Hindi kasi ganito ganyan. Yung isa din, hindi kasi ganito ganyan. O, di ba? Away talaga yan. Yung iba nga, suntukan pa eh. Di ba? Kasi ma-pride. Pero kung ang isa, halimbawa, ma-pride ang isa. Tapos, yung isa naman, humble. Di ba? Halimbawa, kasi ganito, ganyan. Tapos yung isa naman, ganun ba? Ibang malimanay, di ba? Tapos, ano mangyayari? Yung ma-pride na tao na tuloy-tuloy ang galit, pag ikaw humble, malulumanay din yan. Amen? Amen. Kaya sa pagtatanong, simple lang pag-usapan. Aminin kung may pagkakamali. Di ba? Kaya ganito ang tama. Ganito ang tama. Lalo na sa pamilya. Or dito, kahit dito. Pag meron kayong hindi pagkakaunawaan, sabi ng Biblia, ulitin ko pag meron kayong pagtatalo, sabi ng Biblia, huwag niyong hayaan na umabot yan ng bukas. Or, sabi ang term nga ng Biblia, huwag niyong hayaan na galit ka pa rin hanggang sa paglubog ng araw. Di ba? Kasi tinuturuan tayo ng Biblia na marunong magpatawad. Kapag ang isang tao humingi naman ng sorry, patawarin naman. Amen? Amen. Yung iba ganito eh. Sige, patatawarin kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Di ba may ganon? No? Patatawarin kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo nung ano. Kaya nung pag nag-away sila, ganun pa rin. Naalala mo nung ang tagal na, naalala mo nung 1996, di ba, ginento mo, naalala pa niya, no? Kaya ang totoong patawad, tignan nyo tandaan nyo ang totoong nagpapatawad, kinakalimutan. Amen? Amen. Kakalimutan talaga. Bakit kailangan kalimutan? Kasi, pag nagtalo ulit kayo, pag hindi mo kinalimutan yung dating nakaraan na pagtatalo nyo, aalalahanin mo ulit yan. Tama? Maalala mo ulit yan hanggang sa tuloy-tuloy ang pagtatalo. Amen? Amen. Kaya dapat, ganito kung ano man yung pinagtalunan nyo sa nakaraan, dapat huwag nyo nang balikan yan. Amen? Amen. Kung napag-usapan nyo na at napagkasunduan nyo na, huwag nyo nang balikan. Kasi tapos na yun eh. Tama? Kung nagtalo man ulit kayo, yung pag-usapan nyo, yung pinagtatalunan nyo, huwag nyo na ibalik yung nakaraan. Kakalkalin nyo kung anong nakaraan, hindi maganda yun. Amen? Amen. Mas lalong masisira ang relasyon nyo kung kakalkalin nyo pa yung mga nakaraan na napag-usapan nyo naman na. Mali po yun. Kaya kung meron kayong pagtatalo, hanggang doon lang sa kung saan kayo nagtalo. And then, pag-usapan nyo. Tapos pag nag-usap kayo, maging malumanay. Huwag yung pasigaw, huwag yung pag-aaway. Huwag nating gayahin yung iba na pag nag-away, halos magsuntukan. Hindi, tayo mga Kristiyano, matuto tayong maging malumanay. Pag nag-away, tapos pag pinag-usapan, sige lang, malumanay, pag-usapan nyo. Kung ano yung mali nyo, aminin nyo talaga. Amen? Amen. Tapos magsuri kayo. Hindi yung kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang palusot ba. Pag mali, mali talaga. Amen? Amen. Pag mali, magsorry. Pag tayo ang nagkamali, magsorry. At tayo namang, halimbawa, kung may taong nagsorry naman sa'yo,
patawarin mo naman. Amen? Amen. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Alam nyo ba, ang Diyos matinding magpatawad yan. Pag ang Diyos nagpatawad, talagang kinakalimutan niya. Isipin nyo, kung ang Diyos hindi marunong magpatawad, lahat tayo papuntang impyerno. Yan ang totoo niyan. Pero, ang Diyos natin, matindi ang pag-ibig sa atin. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Amen. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos natin marunong magpatawad. So dapat tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, marunong din po tayong magpatawad. Amen? Amen. So ganyan ang Kristiyano, mas pinapahalagan ang relasyon. Ano mang bagay na pinagtalunan nyo, nagtalo man kayo, pero at the end of the day, lagi nyong isipin, mas mahalaga pa rin ang relasyon kaysa sa mga bagay na pinagtatalunan. At yan po ay pinag-uusapan. Tandaan nyo lahat ng bagay ay napag-uusapan naman. Kung may hindi pagkakasunduan, pag-usapan. At malumanay na pag-uusap. Amen? Amen. So dumarating man tayo sa pagtatalo, pero lahat ng yan masusolusyonan basta ang bawat isa ay may pagpapakumbaba. Amen? So anong punto mo? Anong punto mo, Pastor? Ang ibig sabihin ko lang po ay treasure natin ang pamilya. Amen? Mahalaga ito. Proteksyonan natin ito. Ingatan natin ito. Kung meron kang kapatid, proteksyonan mo yung kapatid mo. Amen? Amen. Yan ang turo sa amin. Kapag meron kang kapatid, turuan mo. Kung nagkamali siya, sabihan mo ng mali. Lalo na pag may mga bunso, di ba? Pag nagkamali siya at kuya ka, sabihan mo siya, sawayin mo siya. Turuan mo ng tama. Amen? Amen. Ganun ang tama sa pamilya. Ulitin ko, wala mang perpektong pamilya. Lahat tayo may hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan. Pero, laging mas mahalaga ang relasyon. Amen? Amen. Ingatan natin. So treasure, our first treasure is our family. Of course, ang pinakamataas talaga naman na treasure natin ay ang Diyos eh. Diyos talaga. Diyos talaga. Pero dito sa lupa, syempre our family. Amen? So kung meron ka pang nanay, mami, i-treasure mo yan. Kung meron ka pang tatay, daddy, i-treasure mo yan. Kung meron kang mga kapatid, i-treasure mo sila. Mahalin mo sila. At ganoon din naman sa mga magulang. Yung mga anak ay i-treasure. At yung mga anak, i-treasure nyo yung mga magulang nyo. Pati yung mga kaibigan nyo, i-treasure nyo sila. Ibig sabihin, mahalin. Ingatan ang relasyon. Mas pahalaga ng relasyon kaysa sa mga bagay-bagay. Tama? So, ganun po yan. Our first treasure is our family. And then, number 2 treasure natin ay yung, ano yun? Yung salita ng Diyos. Naalala nyo yun? Yung Sunday? Second treasure is the Bible. Yung hawak nyo ngayon. Diba, nung nakaraang Sunday, tinuruan ko kayo kung paano irespeto ang Biblia. Diba? So, ang Biblia, kung meron kang Biblia sa bahay nyo, ingatan mo yan. Bakit? That is treasure. Amen? Amen. Sabi nga ng Biblia, mas mahalaga pa sa ginto yan. Mas mahalaga pa sa ginto ang Bible. Kaya huwag niyong hayaan na bigla na lang babagsak, malalaglang, hindi. Ingatan niyo ang Biblia. Hanggat maaari nga, walang nakatupi. Huwag niyong hayaan na ganito kung meron po kayong Biblia, ingatan niyo ang Biblia niyo. Amen? Amen. Kung meron kayong Biblia sa bahay, kasi banal ito eh. Banal ito. Treasure ito. Sabi nga, di ba, pag treasure, iniingatan. So, ang Biblia, ingatan din natin. Amen? Amen. Huwag nating patungan ng kung ano-ano. Huwag nating itupi yung mga pages. Tandaan nyo, ang Biblia po ay hindi ito katulad ng textbook sa school. Di ba, sa school, yung mga textbook doon, minsan pag may assignment, go to the page 90. Yan yung assignment nyo. Kaya gagawin mo, itutupi mo agad eh. Itutupi mo para pagpuntang bahay, pag-uwi ng bahay, makita mo kung anong page. Pero sa Bible, iba. Amen? Sa Bible, paano natin nire-respeto ang salita ng Diyos?
Siyempre, hanggat maaari, dapat hindi ito maalikabukan. Dapat sa bahay nyo po, magkaroon kayo ng space sa bahay nyo na kung saan doon nyo nilalagay yung Biblia. Amen? Tapos yung space na yon, kahit maliit na space lang, malinis, maayos, kasi doon nyo ilalagay yung Biblia. Baka naman yung iba sa inyo, pag uwi ng bahay, itapon agad Biblia. Itapon sa sofa. Mali. Kaya pagdating sa bahay, dapat ang Biblia ilagay sa tamang lagayan. Amen? Kasi banal yan. Huwag basta-basta ihagis. Huwag basta-basta ibagsak. Kaya nga, di ba yung iba sa inyo, pag napansin ko na binabagsak sa upuan, yung Bible, sinisita ko, di ba? Kasi mahalaga ang Biblia. Hindi ito basta-basta binabagsak sa upuan. Yung cellphone nyo nga, sige nga, try nyo ibagsak sa upuan. Diba? Ayaw nyo ang nababagsak, di ba? Minsan yung cellphone, pinupunasan, di ba? Tapos, hanggang maaari, nilalagay yung palang tempered glass, di ba? Tapos ng case. Bakit? Kasi baka pag nabagsak pastor, masira. Di ba? Pinupunasan lagi at laging dala. Di ba? Pero alam nyo ba, mas mahalaga ang Bible kaysa sa cellphone. Amen? Kung gaano natin pinapahalagan ang cellphone, dapat mas mataas ang pagpapahalaga natin sa Biblia. Kung ang cellphone, pinupunasan natin, ganoon din ang Biblia. Huwag nating hayaan na maalikabukan ito, ilagay lang kung saan-saan, tapos mapapagpag lang pagdating ng Sunday kasi may simba, di ba? Doon lang mahihipan, tapos puno na ng alikabok. Mali. Hindi po magandang pagtrato sa Biblia yan. Ang Biblia, banal, salita ito ng Diyos. At mas mataas ang libro na ito kaysa sa lahat ng libro. Kaya mas maganda po, pag may Bible kayo, huwag niyong basta-basta tupiin yung pages. Anong maganda? Ang mas maganda, gawa kayo ng bookmark. Alam niyo yung bookmark? Yung mga iniipit sa Bible. No? Kung may pera kayo, bili kayo ng bookmark, pwede. Or kung wala, gawa kayo. Di ba madali lang naman yan? Parang cartoon lang yan eh. Cartoon, nalagyan mo lang ng ribbon. Para pag nagbabasa ka ng Biblia, kung gusto mong tandaan yung verse na binasa mo, ipitan mo na lang ng bookmark. Amen? Amen. Kaysa sa tupiin mo yung page, hindi maganda. So ang mas maganda, lagyan mo ng bookmark. Kaya kung may mga Bible kayo sa inyong tahanan, pag nagbasa kayo ng Biblia, pag nag-devotion kayo, lagyan nyo ng bookmark para matandaan nyo kung nasan kayo. Kasi hindi maganda na tupi-tupiin. Kahit yung mga New Testament na hawak nyo, huwag nyong basta-basta tupi-tupiin ha. Pati yung mga cover, ingatan nyo. Kasi treasure natin ito. Amen? Amen. Treasure natin, mahalin natin ito. Okay? Kaya pag tayo nakatanggap ng regalo, di ba, tinetreasure natin. Mas mataas ang salita ng Diyos, mahalin natin ito. At huwag nating patungan na kung ano-ano. Okay? Kasi ang Bible mataas. Huwag niyong papatungan ng cellphone, huwag niyong papatungan ng ibang libro, huwag niyong papatungan ng kung ano-ano. Kasi ang Bible banal. Amen? Amen. Banal ito. So, ganun natin nire-respeto ang salita ng Diyos. Amen? Ito ay hindi ito ordinaryong libro. Ito ay banal na libro. Amen? So, kaya mamaya, pagkatapos ng service natin, ilagay natin ng maayos ang mga Biblia sa tamang lagayan. Amen? Yan, nandiyan, di ba? Nilalagay natin dyan sa kabilang kwarto. Kasi ganun ang pagrespeto natin sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Treasure natin, our family. Then pangalawa, the Bible. And then pangatlo, yung church. Amen? Amen. So sabi ko nga sa inyo, ang treasure iniingatan, pinapahalaga. Same din po dito sa church. Kayo ba masaya na may simbahan kayo? Amen. Amen? Yung ibang proud eh. Diba? Nilalagay pa nila sa t-shirt nila, I am proud. I am INC. Iglesia. Proud. Di ba nakikita nyo nakapaskil? I am proud to be INC. May mga t-shirt pa sila. Proud sila. Yun, mga maling doktrina yun. Maling tinuturo, pero proud sila. Pero tayong mga nakasumpong ng katotohanan,
dapat mas proud tayo. Amen? Amen. Pag tinanong ka, anong church mo? Ang church ko ay Bible Baptist Church. Proud ka. Amen? Proud tayo sa church natin. Hindi yung, anong church mo? Dyan lang, dyan. Sa papasok dyan. Tapat ng Mogas dyan. Hindi tayo proud, di ba? Dapat proud. Amen? Amen. Saan ang church mo? Diyan, sa Bible Baptist Church. Proud ka. Amen? At ang church, hindi ito kinakahiya. Amen? Yung iba, ganitong iba. Alam nyo ba yung ibang Kristiyano, kinakahiya nila yung simbahan nila? No? Bakit? Ay, ang liit ng church namin. Ay, hindi naman maganda ang church namin. Parang bahay lang ang church namin. Kaya yung iba, kinakahiya ang church. Pero tandaan nyo, ang church, gusto ko maunawaan nyo at lagi ko sinasabi sa inyo, na ang church, ang meaning ng church ay hindi building. Amen? Kaya yung iba nakabase sa church nakabase sa building. Ay, dyan tayo. Bakit? Maganda ang building. Pag nagsimba ka dyan, the aircon. Aanihin mo yung the aircon, magandang building. Mali naman yung tinuturo. So, di ba? Ang kaligtasan, good works. Ang kaligtasan ay by baptism. Mali pa rin. Mas maganda na ang church ay hindi man kagandahan, pero tama naman yung itinuturo. Amen? Amen. Yan ang magandang yan ang magandang simbahan. Tama? Kaya ang church, treasure natin ito. Amen? Mahalin natin. Ang church po ay hindi building. Bagamat may church building, pero sabi ko nga sa inyo, ayon sa Biblia, ang meaning ng church ay yung grupo ng mga taong ligtas at nabautismuhan na. Kaya kung sino man yung mga nabautismuhan dito, part na kayo ng church. Amen? Kayo yung miyembro dito. Kaya yung mga mababautismuhan pa lang, sila yung magiging kabilang pa lang. Magiging miyembro pa lang dito sa simbahan. Kaya ang church natin, mahalin natin ito, pahalagaan natin dito. Alam nyo ba, ang church tayo, we are one family. Amen? Iisang pamilya lang tayo. Ang pinakamataas ay ang Diyos. At sa church, naglagay siya ng leader, ang pastor. Kaya kung sa family, pinapahalaga natin ang relasyon natin, ganun din po dito sa loob ng church. Tayo magkakapatid, pahalaga natin yung relasyon natin. Amen? Hanggat maaari, iwasan natin yung pagtatalo, iwasan natin yung away-away, kasi isang pamilya tayo dito Amen? Iwasan natin yung pagkakaroon ng grupo-grupo. May grupo si ganito, may grupo si ganito, tapos mag-aaway. Hindi po maganda. Kasi doon nasisira ang church kapag nagkahiwa-hiwalay na. Marami na kaming nakitang church na ganyan, na nasira, na divide, na hati, dahil sa yung mga miyembro nag-aaway-away. So nawa, hindi mangyari sa atin yan. Amen? Kasi iisang pamilya tayo. Amen? Kung may hindi pagkakaunawan, di ba sabi ko sa inyo, pag-usapan. At ayusin, ipag-pray. Kasi mahal natin ang church. Amen? Mahal niyo ba ang church? Amen. Mahal niyo ba ang simbahan? Amen. So dapat ingatan natin, pahalagan natin. Because this is our treasure. Amen? The treasure is our church. Mahalin natin, alagaan natin. Diba? Bigyan natin ng respeto ang simbahan. Kaya nga pag nakikinig, dapat hindi maingay. Diba? Kasi respeto. Treasure ang tawag dyan. Diba? Pinapahalagan, iniingatan. So yan yung mga treasure, mga iilang treasure pa lang na dapat nating pahalagan. Amen? Pero alam nyo ba, merong yung last na treasure na isa sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lang pamilya, hindi lang salita ng Diyos, hindi lang church. Meron pa. Yung isang treasure, which is yung ganito, pera. Alam nyo ba ang pera, treasure din po yan. So, ang tanong, paano natin yung pera na natatanggap natin, alam niyo po ba na treasure din yan? Ibig sabihin, ipinagkatiwala din sa atin na ng Diyos. Kaya kung magkano yung natanggap mo, ibig sabihin,
pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa ganyang halaga. Kahit sa trabaho, or sa allowance, or saan ka man nakakakuha or nakakatanggap ng pera, lahat po ng yun ay galing yun sa Diyos. Amen? Hindi, pastor, galing to sa company kasi nagtrabaho ako. Yes. Ginamit lang ng Diyos yung company na meron ka para magkaroon ka ng pera. Amen? So, ang totoo niyan, lahat yan ay galing sa Diyos. Treasure, yung treasure ay yung pera. So, mas mapapalawak pa natin yung pag-aaral about pera. Kasi treasure din yan eh. Amen? Kasi may mga Kristiyano na nami-mishandle nila or hindi nila nahahawakan ng maayos yung pera. At yung iba nasasayang. Kaya since na ang pera ay treasure din na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, paano natin ito ingatan? Paano natin ito pahalagaan? Amen? So yun lamang ay medyo pinakamaliit na treasure, pero maraming nasisira ang buhay dahil sa pera. Amen? Kaya mas malawak pa yung pag-aaral natin dyan about money. Kasi isa yan sa treasure na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Paano natin ito gamitin, pahalagaan, gastusin, treasure. Amen? So next week, mas malawak pa mapag-aaralan natin dyan. So ano nga yung unang treasure? Nalala nyo, family. Pangalawa, the Bible. Pangatlo, the church. And then yung last, yung money. Ang pera, pinagkatiwala din sa atin ito ng Diyos. So next week, mas mapag-aaralan natin yan. Tayo lahat ito ngayon at tayo ay mananalangin.